In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Everyone, this is your Tito Oyos, together with my guest here, coming from all over Mindanao. Right now, I'm very thankful kay Naag Tanan supporting this event. Hopefully, tomorrow, maayo ang panahon ugma. We just wish nga nindot ang panahon ugma for everything to go through very well. Okay, so first and foremost, maong naani na hitabong event is because of the three main things tomorrow. First is Global Plant Expo 2024. This is the first time that our province is holding this kind of event or activity. So I just want to have an overview of the event. Tomorrow you can see plants, mainly mga new types or mga new breeds of plants coming from Indonesia, from Thailand, and of course from the Philippines. And then also we have the second event, which is actually the reason why we're all here is because of the opening of Purple House here at AGG. And third and lastly is the product launching of the 3 new products of Purple Yam, which will be celebrated all throughout the Philippines. Kaya live ni siya na mahimoon, simultaneously celebrated together with all branches nationwide, like 160 stores tomorrow will simultaneously share the live feed of the occasion. So let's start. Sorry, I just want to introduce my guest tonight. Una ko na to si Kuya Mario. Thank you, everybody. Good evening. I'm Mr. Mario Atilio, resident of Surala, South Cotabato, and 65 years living in this world and finishing a degree of agriculture, Bachelor of Science in Agricultural Economics, major in farm management and production economics. But actually, I'm not into a venture which is really fitted to my course, but rather it is somehow similarly in line with my degree that I have obtained. So, from my younger age, I am really a plant lover and a plant passionate. So, I decided to venture into gardening. And then I have a further study about plant breeding in Manila twice, I think. So, now, the first plant that I'm into breeding is our
Philippine waling-waling, or what you call this, scientifically, the Banda sanderana. And for about 8 years of breeding the waling-waling, Philippine waling-waling, I shifted into the breeding of the family of Anthurium, especially in the foliage Anthurium. So since then until now, I still cultivate and try to have what we call top of the line hybrids of the foliage Anthurium. So maybe that's all as of now. Thank you very much and good evening. Okay, siguro, okay, next first. Next first. Good evening sa inyo lahat. I'm Aldrin Banli from Coronadal City, South Cotabato. I'm a live seller based in Indonesia. So, short ko lang guys kasi masyado mahaba kay Sir Mario sa akin, short lang talaga. So again, thank you so much po. Hi guys, good evening. I'm Jenny Berber, pero sa Tara ang aking account name sa Facebook. Live seller sa Thailand based. Kaya namin nakilala sa Oyos dahil sa plant industry. Okay? Thank you. Okay. Hello, good evening everyone. My name is Ayril Mayo. I came from Esperanza, Sultan Kudarat, but I am a Thailand-based live seller. I was started in plant industry during the pandemic time, and then I started live selling in Thailand since last year. So I almost 1 year live seller in Thailand. That's all. Hello, good evening everyone. I am Hailin Trinidad, but my Facebook account is Hailin Seller. I am from Coronadal City, South Cotabato, Mindanao, and I am based in Thailand. But we have our own garden, which is Bedrock Ornamental Plant Farm. So my mother started planting since 1999, and then I'm the one who manages our garden since pandemic times, and until now I am separating sa kanya, nagse-separate po ako, so nagla-live ako sa Thailand. And meron akong konting garden, maliit na garden. Ako po si Melanie Soriano, galing po sa Coronadal City. Ako po talaga is mahilig sa halaman. Meron pa akong sariling garden sa bahay ko at saka nagla-live selling din po ako ng mga tanim. Ayan, para maibili na naman ng bagong another na tanim. Thank you! Thank you very much. So, we'll ask the press kung kinsa pwede una na mga tanong. Siguro I'll throw one question on third sir para sa iyo. What made you decide to become a live seller? I mean, is that kind of business really a good business? Kasi for some, parang classic lang yan. Parang ganyan. So, baka magulat sila na lahat when you know, what inspired you? Yes, parang ganyan. Sige mo, Sir Alvin? Yung question. Sa question, live seller ako dahil mahilig talaga ako sa halaman. Una-una sa lahat. At the same time, syempre kumikita. Halaman lang siya sa iba, normal na halaman. Pero yun din ang kita kapag sinwerte ka. Kasi totoo guys, merong halaman na halaga ay milyon. Meron yung halaman na 50 pesos lang. Depende sa variety. Ngayong panahon na yun, ngayon, ang daming magandang halaman na bago lumalabas. So pag bago ang halaman, mahal talaga. Pero meron tayong mga customer, tsaka mahilig talaga sa halaman, may pera na bumibili talaga ng milyones. Diba? Pero sa normal na mga tao, mas pipiliin nilang bili ng bigas kaysa sa halaman. Pero yung sa mga tao naman na mahilig talaga sa halaman, yung motto nila iba eh. Bilhin mo yung
gusto mo na nakapapasaya sa'yo at may pera ka. Ganun sila eh. So ako, lola ko, nanay ko, bait talaga sa halaman since before nagbibenta sila. Ako, nahiligan ko na lang din. Tsaka nung nakita ko talaga may pera doon, talagang pinasok ko na siya. Pero since before 2013, I've been selling plants under Sir Mario also before. Kaya sa mga piyesta ako yung nagbabantay ng festival. Kaya marami akong knowledge sa Pullets and Toyo because of him also. Kasi tinuturo ko naman. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you very much. From the media, we have Sir Lal. Thank you para sa lahat. Ang pinakapakinggan mo sa kayo mga live sila tumisil na siya sa Anong nakapakinggan dito sa inyo? Especially Your reason why you're here. Si Aiden, no? Okay, me, since I'm not graduated in college, although we are 5, but I'm the only one who's not graduated in college. So the first time, my friend, yung friend ko talaga na teacher, inaya niya ako na mag-plant hunting. Kalagyo pa lang that time. So nag-aaway kami ng asawa ko kasi morning early, 5 a.m. jump off na ako sa bahay. Then uwi ako 6 p.m. So sabi niya, parang, ano ba yan? Ito, ganyan. Wala ano sa halaman. And then one time, nagano kami garden hunting. So, nakabili ako ng 400 peso na halaman. And I sold this one for 2,100 that time. So, malaki na yan. 2019. So, that's the first time I decided, may pera pala sa halaman. And then plants po is have a big impact po sa life ko. And kasi I'm a breadwinner dahil sa plants. And then I support my father financial needs during the hard time, nag-cancer siya. So plants lang po yung nag-support sa amin that time. Kasi kung wala yung plant, maybe hindi namin siya nadala sa magandang hospital. But he passed away. Pero we give the best, but that's because of the plants. And then now, nabibigyan namin ng magandang buhay. Yung family namin, yung mga anak namin, relatives namin, nakaka-share kami dahil sa plants. So, plants po, napakalaking napakalaking health and impact po sa life ng every seller po ng plants. Yan lang po. Okay, that's the next one was also on this news channel. Si Sir here mentioned na kumikita talaga. And then, you mentioned na may mga plants kayo na nasi-sell na umaabot na ng video. So anybody can answer the question. How much yung expensive na plant na nasa-sell nyo? Yes, yung single pot lang. Single pot lang. The most expensive. The most expensive, I think it's 1.5. Wow. 1.5. One pot lang yun. Single pot. Single pot. But I asked the customer. From where? I cannot say the name, but other people in the plant industry already know, but I cannot say. Country. From the Philippines po. Yes. From the Philippines. Sir Augustine sa chismis na siguro. Pero yan, makikita niyo naman sa background gigs eh. Research nyo na lang magkapali. I cannot say the price here. So ikaw. Si Sir Mario, nagbibenta si Sir Mario nag-share. Ito, nagbibenta talaga. I do not make any live selling kahit sa sarili kong garden. I have lines of live seller. So, ganito, may I clarify your question, sir? What motivates Parang bumisita dito? I'm enjoying that. So, this is my answer to that question.
I was invited by Sir Oyos to come over this event to give a lecture about Antonio Pulig's reading. So in as much, I don't hesitate because this is the only chance that we could showcase not even in our country, but to the other country who is flourishing their floriculture industry. Kasi hindi tayo known na we have potentials in our own country. So, this is, mas lalo na sinabi ni Sir Oyos, that we will be a coverage in tomorrow's event. So, to give encouragement to those persons who have really the passion to go in gardening, not just in a subsistence level, but to a higher level. Kasi kagaya ng Thailand, anong isip ninyo? Hindi natin kaya gagawin yung ginagawa ng mga Thailander in inclusion? No! We can definitely do it. Pero ang problema sa atin, hindi tayo napapansin sa gobyerno natin. The government fails to see that there is a potential in the floriculture industry. Kaya, pumunta ko dito para at least lalawak yung knowledge at information dissemination na talagang may potential na floriculture industry para makikita tayo sa gobyerno doon. And we can have somehow get financial support from them. So, maraming mga enthusiasts ng mga plan, pero what they need is the lack financial capitalization. Support. Yeah. So that's all. Balik tayo sa price. Oh, sa price. Sa price, meron din siya eh. Sinabenta rin siya, sir. Pinakamahal ko rin na nabenta ng Doro plant is 1.5 million. What kind of plant? That is a family of philodendron, that is a red imperial variegated. Ako nag-send mo sa kanila. Ay, nabenta ba? Sa akin naman experience, nakabenta ako ng mga halaman. Siguro sa isang tao, pero taga Pampanga siya, 350,000 isang hektarya. Pero kay Sir Oyos, nakabenta ako. Wala sinungaling. Yung kay Sir Oyos naman, basta kahit po konti-konti, pero napapadami. Ilang digits? Secret lang namin yung dalawa. Tapos ako, yung experience ko about sa plants, actually, nag-for good ako 2020. Kasi 17 years kami mag-asawa sa Kuwait. Doon yung asawa ko. Head chef siya. Tapos ako, supervisor ako sa KFC, sa Kuwait. 17 years kami. Tapos nagkaroon ng pandemic, yung pinauwi kami ng asawa ko kasi sabi niya, kailangan mag-aaral ng anak natin. So umuwi kami. Nung umuwi kami, nung time na yun, nauso yung halaman. E di, inaya ko ng pamangkin ko, sabi niya, magbenta tayo ng ganito. Actually, wala akong alam sa halaman, hindi ko alam lahat-lahat at wala akong hilig sa halaman. Ngayon, nung nagbenta kami, sabi ko, parang okay may pera pala dito. Hanggang dumating yung mga pera, hanggang dumating yung time na nagkaroon kami ng client na taga-Thailand. Ang taga-Thailand ang umorder sa amin. Every week namin nagpapaship nun, almost nakaka 150,000, 500,000. Natuwa kami hanggang natuloy-tuloy na yun. Tapos ngayon, to make the story short na, nag-Thailand na kami. Yung customer namin ng Thailander, yung halaman nila ngayon, yung pinabenta namin ngayon. Baliktad, no? Kasi yung katulad yung client ko, si Sir Nicky, kaibigan ni Sir Oyos yan. Client namin yun doon sa halaman. Tapos nag-bid kami doon sa Thailand. Ngayon, yung plant niya ngayon, yun na naman ang binibenta ko papunta sa Pilipinas. Kanino mo binibenta? Kay Sir Oyos. Ang mga customer na throughout Philippines talaga. Actually, halos mga customer niya, naging customer ko rin. Naging customer niya rin. Ikot-ikot lang. Paikot-ikot yung pera nila na umiikot sa amin. Diba? At least,
nagkaroon kami ng kaibigan, kabuhayan dahil sa halaman. At paunti-unti, napamahal na rin sa akin ang halaman. Na kahit hindi ako mahilig, nagkaroon na rin ako ng hilig. Ang problema, ang halaman walang hilig sa akin. Kasi po, tuwing katulad nito, bibili ako ng matabang halaman, bibili ko yan mataba. Sa totoo lang, sir, pagdating sa akin, kuha pa yan. Hindi ko naman pinalitan yung ano niya. Oo, siguro hindi ako bet ng halaman. Yun lang, thank you. Yun next. Ako, pinakamahal, 2020, 870,000. Isang pa. Oo. That collector is from Usabi City. Pero, Announce na. babae siya. Babae po siya hanggang ngayon. Kilala nyo 870, that plant is variegated billet A. So, ayun, same as mine po, yung dati nakasold po ako sa garden ng mama ko dito sa Philippines, 800,000 din, variegated billet from, ang customer naman namin is from Davao City. And then, nag-decide din ako mag-separate sa parents ko, syempre tumatanda din tayo, and then, ayun, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong pangalan. That's why. Sa akin naman po, ayan, sa isang tanim na nabenta ko, ayan, hunting namin yung dati, tapos pinaganda ko lang sa bahay, ayan, kasi may garden ako doon. Bali na pamahal na rin yun sa akin, nabenta ko ng 350,000 isang tanim. Ayan, pero yun po. Pero mahal na mahal ko yung tanim na po yun. Ayan, sa sariling garden ko nang galing. Thank you. Chismisan, ito ba yun? Ano po kaya ang maipapayo nyo sa mga new plantito at plantita ngayon na gusto mag-venture sa ganitong business? Okay, so I guess ito yung tanong para sa akin kasi I am a collector myself na baguhan. I started collecting plants ever since wala pang pandemic. Pero ano lang yun, mga simple plants lang, very basic. Now came yung tawag dito pandemic, doon na nag-start yung kahiligan ng plants kasi nga walang masyadong inaabala yung tao. So doon nag-shoot ang mga price ng mga plants that even 100,000, a million, and mga ganyan. Pero syempre wala pa akong sorry naman. Okay, sorry. Ano yan? Commercial break. So since wala tayong capacity doon, I started really from yung nabibili mo lang sa palengke. So, para sa akin, no, if you really love plants, huwag niyong i-push or huwag niyong ipilit ang sarili niyo to the extreme. Kasi, ang ending kasi noon, baka mamamote tayo. Kasi ang plants po kasi, through time, bumababa ang value or yung price. Kahit sabihin mo ngayon, mahal itong plant na ito kasi bago, by the end of 2 or 3 months, definitely, bababa ang price. So, iba kasi yung mga collector, or mga gardener, or mga breeder, kasi binibili nila kahit mahal, kasi pinapropagate nila. By that sense, yung pera nila i-invest sa isang plant, nadodoble na triple. Kaya, nag-i-invest sila ng mahal. Pero if you are just a household collection of plants, yun lang yung gusto natin, huwag naman po kayong bumili ng mamahaling plant. My God, baka awayin kayo ng nanay nyo, ng asawa nyo, ng mga anak nyo. Kasi napaka-impractical po talaga ang plants. Para po kasi siya, yung iba hindi mo alam, kahit simpleng tao, bumibili ng mamahaling shoes. Yung iba, bumibili ng mamahaling damit, or nagpapalit ng mga bags, or dinners. Parang ganun lang din. It so happened that we love plants. So, yung collection namin ngayon, kasi gusto namin bago, trendy. Mahal yun. That's why, kung baguhan ka sa plant industry, kahiligan mo lang, bago mo lang hiligan ang plants, mag-observe ka muna, kasi may trend yun eh, bababa at bababa ang price. So doon ka na sa tayo na mababa na ang price ng plants. Tsaka mo bilhin. Huwag yung, may bago bilhin na. Yun lang po. Kayo, may ma-advise kayo?
Sa mga new collectors or new... Konti lang. Sige. Ako naman, advice ko lang sa mga new collector. Kung sa tingin nyo ngayon talaga mahilig kayo sa halaman, you can start sa mga mumurahing halaman ko. So, mahilig kayo spinodendron, broccoli, kung ano man ang hilig nyo, lollipop, kulit sa toyo. Mag-start kayo muna sa mga murang halaman para ma-study nyo yung behavior ng halaman kung paano siya alagaan yung ganitong klase. Para yung pera hindi masayang. Kasi kung may pera kayo, mayaman kayo. Bigla kayo bibili ng mahal kasi may pera kayo. Pero hindi ka naman marunong mag-alaga. So, mamamatay yung pera mo wala. So, kung isa ka pa lang, doon sa mga mumurahin, alam mo na paano alagaan, yun can upgrade to mahal plants. Tapos, kung paano ka magbenta sa susunod, gagamitin ng propagation or breeding, it's up to you. Pero, you need to learn how to magpaganda ng halaman, mag-alaga. Everything before you can put your money there sa investment sa halaman. Yun lang po, para sa halaman. May share pa kasi. Okay. Share pa daw siya. Meron pa. May share daw siya na very important. Hindi naman, medyo contradict lang ako sa advice nila. Konti lang naman. I-explain ko lang ang side ko din. Kung sa mga gusto pong magsimula, much better, at lalo na yung merong may kaya din, much better magbili kayo ng mga lush, ng mga malalaki na, para at least yung Philippines din, meron din i-introduce all over the world, na meron silang pwedeng i-breed na bago, na magiging sikat sa buong mundo, na pwede tayo din makaproduce ng marami at mabenta din natin sa ibang bansa. Magandang gabi sa inyo lahat. Pwede ba natin malaman kung ano ang challenge ninyo bilang plant style seller or nakaranas ka kayo mga bogus buyer na scam? Makalanan ba yan? Makalanan, nabubos namin ng 140K. Ano sinasabi ko lagi tuwing live? Cancel, kung gusto nyo mag-cancel during live selling. Kasi merong nag-aagawan eh, minsan kasi nagko-call kami. O, mine 45. Aba, ang bogus na una. Siyempre, pinapatignan mo muna yan. Tignan mo nga yan kung sure siya. Sure ba yan? Sabi niya, Juyaman naman. Juyaman, ulit. Sabi ko, sige. Sige, mine ba? Nauna. Yung pala, nakancel lang kami. Kaya tuwing live selling talaga, sinasabi ko, maawa naman kayo sa amin kasi hindi isang litrong laway lang na nawawala sa amin. Yung pagod at saka puyat namin. Yun yung ang layo ng lugar, 3 hours ang biyahe, 4 hours, tapos ibubungos lang kami. So, sa mga bungos buyer na akala nila, hindi nila alam ang hirap na pinagdadaanan namin. Yun ang sinasabi namin tuwing live, na kung pwede, cancel nyo na during live para maipalive ulit namin at makakuha ng mga totoong gustong bumili ng halaman. So, yun lang yung experience ko sa mga bungos. Mabuhay sila. Every live sellers naman po, hindi nawawala yung mga bogus buyers or scammers. Kasi ano na yan parang part na po yan ng plant industry. Yung mga iba siguro, first time nilang nanood, na-overwhelmed na sila sa ganda ng halaman, ay ganito lang presyo, gano'n. So, mine. So, hindi nila alam na kami, nasa Thailand base kami, bawal na bawal po talaga sa garden sa Thailand yung nagka-cancel po ng halaman. Yung inaingatan po namin doon is yung trust po ng garden owner kasi nasa ibang bansa po tayo, wala po tayo sa Pinas. Yun po yung palagi namin sinasabi na kung gusto nyo manood lang kayo, walang bayad, libre yun. Huwag lang mag-mine kung walang budget, huwag lang mag-mine kung parang trip-trip nyo lang. Kasi normal tulog po namin sa Thailand is 2 AM. Tapos nagigising kami minsan 6 to 7 na live naman kasi 30 days lang kami sa Thailand stay. So kailangan i-push up namin yun, sulidin namin yun. So yun po dapat yung malaman, maintindihan po ng mga mga viewers na hindi po kami sinasabing, ay ito strict po, ganito, ganyan. Sana maintindihan po nila yung part din po namin, kung ano yung hirap namin sa pagla-live at saka yung reputation po namin doon sa mga garden owners.
Yung sa akin naman, yung buyers naman po namin, actually medyo, meron din ibang nagka-cancel. So ang ginagawa po namin sa plans is, kung kaya din namin abunuhan naman talaga namin. Kung hindi namin mabenta on that day, hindi namin mabawi agad, dinadala po namin sa aming garden, and then maganda, at saka at least doon, mapatungan pa namin pag gumanda yung plants. Sa akin naman po, halimbawa po, nag-live ako sa ibang garden. Kapag na-mine na kasi yung isa, mga tanim na-mine na, tapos halimbawa yung mga buyer ko naman is sure buyers, binabayaran ko na po yung tanim sa garden kasi medyo minsan malayo yung mga garden. Binabayaran ko na sa plant owner para madala ko na yung tanim para less kami na gasolina. Pero hindi po maiiwasan talaga kahit sure buyer sila, magka-cancel pa rin po sila. Halimbawa, meron silang emergency. Kasi minsan maraming emergency po kasi pag halimbawa, ma'am, pwedeng cancel ko na lang muna yung tanim kasi ganito, ganyan, meron nangyari. So wala kaming magagawa. Kahit nabayaran ko na yun, sabi ko na lang sa sarili ko, sige, akin na lang yung tanim, pagandahin ko na lang. Mabibenta ko din yan sa huli pag mag-flush na siya. Yun lang kasi kawawa naman minsan meron silang rason. Pero minsan, hindi naman may iwasan na minsan nag-rason lang sila. Pero wala tayong magagawa kasi pag live seller tayo, hindi natin dapat sila inaano kasi sa image natin kasi babalik. Ano ba, mag-post tayo ng ganyan, sa atin din yung babalik kasi minsan yung magsabi sila, ay makatakot naman niya na magbigay sa kanya kasi nag-post yan siya. Halimbawa pa lang na merong mangyari sa amin na hindi namin mabayaran tanim sa kanya. So dapat, hayaan na lang yun siya. Benta na lang natin uli yung tanim. Yun lang po. Sa aking experience. And thank you! Tatanong ko lang po kasi nung pandemic ubus lahat ng gabi-gabi sa daan. Oo. Hirapan na mag-iingat. Kaya po, meron na po ba bumili ng napakamahal na halaman? Sabi ka naman sa 1.1 billion. Sa ngayon po, pagkatapos ng pandemic, kumusta na po? Meron ba po ang pag-ibig ng tayo Meron pa pong bumibili talaga ng mahal. Depende sa price, pero meron talaga 6 digit na bumibili, meron ng 7 digit. Kung nakita niyo po sa Facebook, yung viral last 2 weeks ago, sir, someone from dito sa Mindanao na bumili ng more than 2 million, 1 pot ng plant lang. So that's Monstera Devil, variety ng Monstera. Devil Monster, pangalan ba? Monstera Devil. Ayun, and good friend of mine also na customer po. Hindi ko masabi yung pangalan, but yeah, kung isi-search niyo sa Facebook, you can see kung may sponsor plan. Yan, naka-public yan. Kasi kung patinig meron tayong makikita sa Facebook, sa social media, sobrang mahal. Dito po sa Pilipinas, magkano po pinakamahal na halaman na magbibig natin ng sa akin, sir, based on my experience, siguro sa garden ni Sir Mario, may pinakamahal. Last 2021, nakabenta ko ng retail na variegated na malaki. From his garden to Mount Luisa na Kagome, that was 900,000. No? Yeah, 900,000 pesos 3 years ago. But now, the price of the plant is like maybe 30,000 na lang siya. But 3 years before, that's 900,000. Photos pa before. That plant's from Sir Mario Marila's garden. And the one who bought that one is Mount Luisa na Kagome. She is based on Japan. Really plant lover. I just want to ask something about that. Kung hanggang ngayon pa may isa sa trabaho na yan, nagbebenta kami ng mahal na halaman. Ganito yun eh. Like for example, yung mga talagang taong mayayaman, ang hiligan nila is pagkokolek ng mga magagarang sasakyan, like Sir Oyos. Meron siya maraming mga mamahaling halaman. So it's just the way to express their love on a certain thing. Yeah. And the same is true with
plant passion, those may mga talagang pagmamahal o passion towards the plant. So kung sabihin natin, eksaktong karga nila ng bulsa, so they can afford kahit magkano pa yung halaman basta gusto niya to satisfy their at least the sense of fulfillment na meron sa kanyang halaman. So, one thing is to have an edge in the marketing in any kind of business, dapat meron kang bago i-offer sa market. Can anybody be a plant seller? May qualification ba? For those who are actually, kasi sinabi nyo, dami pera sa selling online, no? So, ano bang qualification para sa inyo? Para, for those who are really gusto nila mag-venture, yung mga baguhan talaga na gusto rin magkapera tulad nyo. Actually,